makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,2 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Gayon din ang 1,2 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Ito ang naging announcement ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa panibagong ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Kabilang sa mabibigyan ng ayuda ang 3.5 million families na mga benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program. Kasama rin nga ang 2.5 million poor at near poor households. Base naman po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pati na rin ang 1.5 million households, partikular ang mga manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System o SSS. Pagtitiyak naman ng DSWD na inatasang manguna sa distribusyon, hindi hahayaang makialam dito ang mga politiko. Pero paano nga ba ang magiging siste sa distribusyon? Para ipaliwanag po sa atin, kasama natin DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po, Sec. Thank you for making time. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo, Sec, mas ipaintindi po natin ito sa ating mga kababayan. Unahin ko na po itong pinaka-basic. Para sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba itong Uplift Assistance Program at bakit ito po ay inilunsad ng pamahalaan sa panahong ito? Cheryl, napakagandang tanong yan. Kung matatandaan nyo, ang sinabi ng ating Pangulo, sisiguraduhin niya na during this energy emergency situation, napoprotektahan natin ang pinaka-vulnerable nating mga kababayan. At ito ay ang part 2 na nitong programa na to. Ang part 1, kung matandaan nyo, nagbigay tayo ng cash relief assistance sa mahigit 1.8 million na mga chopper at drivers at bikers na nung kasagsagan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang ginastos ng gobyerno doon, 9 billion pesos. Ngayon naman, nag-pivot tayo kasi alam natin na may kaguluhan pa rin sa gitnang silangan at tataas ang presyo, na tumataas na naman ang presyo ng krudo, ng petrolyo, at pag tumaas ang presyo ng petrolyo, alam natin na tataas din ang presyo ng bilihin. At kung tumataas ang presyo ng bilihin, ang nangyayari, Cheryl, nababawasan yung kapasidad ng ating mga pamilya makabilip ng pangunahin nilang pangangailangan tulad ng pagkain kasi nagdi-diminish yung purchasing power nila. So kung dati-rati piso yung halaga ng pera mo, nakakabili ka ng isang ganito, ngayon na lang 80 centavos na lang ang value nun, kumbaga. So ang gusto ng ating Pangulo, maglunsad nitong programa para maibalik natin yung nawawala sa purchasing power nila para walang pamilya ang magutom. Sa katunayan, Cheryl, 7.5 million na pamilya ang makikinabang dito. At alam niyo, sabi nga ng Akadim, sabi nga ng PIDS, yung think tank ng gobyerno, sabi nga nila, kapag walang gagawin ng gobyerno, pag hindi natin ito ginawa, pag natapos itong energy emergency, 1.5 million na Pilipino ang lulubog sa kahirapan. So sayang naman yung ipinundar natin. Kaya nga ang ginawa ng ating Pangulo, minabuti niya na ngayon pa lang protektahan na natin itong mga kababayan natin. Kanina po nabanggit nyo yung mga makikinabang. Marami rin po kasing nalilito, Sec, kung sino ba talaga yung qualified. Isa-isahin natin, Cheryl. Opo, yes, linawin po kung sino-sino yung maaaring makatanggap ng ayuda at ilan po talaga ang target na mabigyan, Sec. Sige, 3 pangkat yan ha. Unang pangkat, Group 1. Ito yung 3.5 million na 4-piece beneficiaries at yung food stamp, yung Walang Gutom Food Stamp Program beneficiaries natin. Mga mahirap natin na kababayan na may natatanggap na sa gobyerno, kaya isang beses lang sila bibigyan ng 2,000. In fact, Cheryl,
Paano yon gagawin? Na-credit na sa mga bank account nila kasi may mga ATM naman yan. So Okay. as we speak right now, nagwi-withdraw na sila sa land bank. One time lang yan na 2,000. Baka sasabihin nyo, mahirap na, bakit isang beses lang? Kasi nga, may natatanggap pa naman talaga silang ibang tulong sa gobyerno. Di ba? Regular naman yung pag-cash transfer. 3.5 na milyong pamilya yan, 2,000, isang beses. Ngayon yung pangalawang pangkat, 2.5 million na household o kabahayan kung saan kinuha natin yung listahan mula sa survey ng talaan ng PSA. Ito yung mga mahihirap natin na kababayan na maaring mahirap pero wala sa 4Ps. Bakit sila wala sa 4Ps? Kasi wala sila mga anak. Hindi sila nag-qualify sa 4Ps. Di ba? Yun ang batayan sa 4Ps. At kasama na rin dyan yung tinatawag nating near poor. Ano ba yung near poor? Yan yung mga kumikita ka pero nasa bingit ka lagi na delikado ka mahulog sa kahirapan ulit. One sickness away from poverty, one death away from poverty, one crisis like this away from poverty. Para madaling intindihin, ang ginawa ng PSA, kung ang poverty threshold is 13,000 pesos ang kinikita para matawag ka mahirap, dagdagan mo ng 25%, around 17,000. Lahat ng kumikita doon sa 13,000 to 17,000 pababa, ipinasok natin dito, kaya 2.5 million sila na kabahayan. Cheryl, ano yan? Nationwide yan, ha? Hindi lang yan sa Maynila. In fact, marami sa kanila na sa mga probinsya. Ngayon, lahat sila makakatanggap ng tigda 2,000 mula July hanggang December, so 12,000 in total pag natapos. Paano naman natin gagawin? May manual na payout tayo, iniimbitahan sila kasi may talaan na, may address yan galing na sa PSA. Survey yan ng PSA, hindi ko nahahanapin yan kasi may pangalan at may address na. At hindi nanggagaling sa mga politiko yung listahan, nanggagaling sa PSA. Ngayon, iimbitahan sila, magma-manual payout tayo ng unang 2,000 at doon mismo, kukunin na rin natin yung GCash account nila para sa mga susunod na buwan, diretso na sa GCash nila o sa ATM nila. Hindi na nila kailangan pumunta sa amin. And last group, 1.5 million na mga kabahayan naman or household na galing sa talaan ng SSS na tinatawag na low-income workers. Ito yung mga kumikita na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Ibig sabihin, halos minimum wage nakaangat lang ng konti. Kaya alam natin kailangan rin sila protektahan. 1.5 million yan, makakatanggap ng tigda 2,000 at within the week, nakakredit na rin sa kanilang mga ATM na ginagamit ng SSS pagbigay ng kanilang mga benepisyo. Ayun, klaro So, na. Cheryl, Napakalinaw, pinakamadaling Sec. salita, 7.5 million na pamilya ang mapoprotektahan. Yan ang direksyon ng ating Pangulo. Malaki to kasi, Cheryl, napakaraming sektor na makocover mula sa near poor, low income, pati na rin sa poor. Para hindi naman sabihin na lagi na lang yung mahihirap na paano na yung mga near poor at yung mga nagbabayad naman ng buwis pero hirap pa rin. Kasama sila dito. Okay. 7.5. Klaro yan, ha? One time lang ang 2K doon sa mga nasa 4Ps, pero doon sa households na near poor, 17,000 at 13,000 to 17,000K a month ang kinikita at kasama rin yung low income. Ayan po. Na 20,000 yon, 20,000 pababa. Okay. Tapos at least po yung transparency ay malinaw dito, Sec. Kasi isa po yung concern ng publiko, yung transparency. Paano daw sinisiguro ng DSWD na talaga magiging patas yung pamamahagi at hindi ito magagamit sa, ayun na nga, pamumulitika, lalo na ngayong papalapit na ang election season. Malapit na ba, Cheryl? Matagal pa, 2 years pa yon. Pero Cheryl, ang sa amin naman, kinuha na natin sa PSA, hindi na at SSS. Hindi na tayo umasa sa mga iba't ibang mga public servant para wala namang bahid ng kahit na anong kulay. Sek, hindi nyo po maiaalis, baka may aalma dyan, ano? Kung sakali man na yung mga nabanggit natin, kung sino yung mga qualified, and they consider themselves, wait, sandali lang, pasok ako, bakit wala ako sa listahan? Magkaroon na, baka may nakalimutan sa record, so hindi na isama. Paano po, ano ang pwedeng gawin? Saan sila dapat lumapit? Ako kasi, Cheryl, mataas, wala akong access, kumbaga closed-ended yung listahan, para nga walang masabi na may mga nakikialam. Para simple lang ang naging usapan, mataas ang confidence level ko sa trabaho ng PSA. Sila makakasagot dyan kasi sila ang nagpa-survey. Yan yung community-based monitoring system na pinatakbo nila noong 2024.
admittedly, Cheryl, maaring nagkaroon ng konting pagbabago. Kasi remember, kung 2024 yan, 2026 na ngayon, at ano-ano yung mga pwedeng mangyari. Una, baka lumipat na ng bahay. So yung address doon sa survey, luma. Pangalawa, maaring gumanda yung buhay. Pero so doon, mas tutulungan kami ng mga local government units sa lain pa. Kasi ang iniiwasan natin doon yung noon mahirap, pero malay mo, Cheryl, naging maganda yung buhay in the past 1 year. May iilan tayong umangat. Siyempre, hindi na natin ipapasok yun. Pero Cheryl, yung mga nawawala, ako mataas ang kumpiyansa ko na sana malinis yung listahan ng PSA at siguro sila mas makakasagot more than ako. Dahil dito nga, kami lang nagpe-pay out, kami nag-i-implement, pero sa paggawa ng listahan, PSA ang gumawa nun. So, ang mas sinasabi po ba natin, Sec, kung sakali ngang may ganitong sitwasyon, ay sa PSA po sila aapila? Yes, I think that's the best option kasi hindi kami pwede makialam dun sa listahan dahil close-ended yung listahan eh. Kumbaga, nung hiningi namin amin na ang talaan na mahirap o near poor, ibinigay na lang sa amin yun, dekahon na. Hindi ito yung tipong kami pa maghahanap sa kanila. Yun ang kakaiba dito sa programa na to. Okay. Bukod po sa uplift assistance, Sec, mayroon pa po bang ibang programa ang DSWD para sa mga pamilyang patuloy nga po na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin? Well, alam mo, Cheryl, itong programa na to targeted. Tulad ng sinabi ko, hindi siya shotgun. Hindi naman lahat binigyan. Kundi yung mga sinabi lang ng PSA na nasa near poor, up poor, o low income. Malaki naman, 7.5 million na kabahayan. Pero more than that, hindi naman titigil yung iba nating programa. Yung assistance to individuals in crisis situation, pwede pa rin yun para sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na nangangailangan o may pinagdaraanan na krisis. Medical man yan o burial. Hindi yan namimili kung mahirap ka, near poor ka. Basta ikaw ay Pilipino, may pangangailangan ka, hindi mo mabayaran, dali mo lang sa opisina ng DSWD. Pangalawa, yung walang gutong food stamps natin, tuloy-tuloy pa rin yun. Yun yung para sa 750,000 na food poor kung tawagin. Ito yung mga pamilyang gutom. Yung hindi talaga sapat ang kinikita para makapaglagay ng pagkain sa kanilang hapag. So yan naman yung tuloy-tuloy. Ibig sabihin, habang itong targeted program natin ay tumatakbo during the energy emergency na magagawa ka sa December itong programa, yung iba nating programa tuloy-tuloy katulad ng 4Ps, AIX, yung sustainable livelihood natin, walang gutom program. Seka lang po natin patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at hindi pa rin nga tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. Kung magpapatuloy po ang sitwasyong ito, handa po ba tayo ang ating pamahalaan ng DSWD sa posibilidad nga ng panibagong rounds ng ayuda? Though, itong particular na programa na ito, 6 na buwan din ang itatagal. Yes, kasi nga na-foresee na ng ating Pangulo. Kaya umabot to hanggang December. Na-foresee na natin na very volatile or mayat-mayat bago yung ihip ng hangin sa gitnang silangan. That's why nung ginawa tong disenyo na to, tinignan na natin sino ba yung mga vulnerable. Kaya ganyan yung pagkaka-design niya, may 3 pangkat. At hindi siya yung ngayon lang tapos na, kundi aabot to ng December. So this should insulate them from any more inflation. Kasi ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa PIDS, no, yung Philippine Institute of Development Studies, ang maaring nawawala sa 20%, bottom 20%, yung 20% na pinakamahirap na mga mamayan natin, tumatakbo mula 700 pesos hanggang 1,200 pesos. Ibig sabihin, yan yung nawawala sa kanila sa pagtaas ng inflation. Hindi nawawala yung kinikita, kundi nababawasan yung halaga ng kanilang kinikita. So, mga 700 to 1,200 depende sa estado mo. So, kung 2,000 pesos, may buffer na yon. Kaya nga, itong design na to, tinanong ako, saan ba nanggaling yung 2,000 na yan? Nandun sa estima, para masigurado natin na kung may pagtaas pa, protektado pa rin sila, may allowance pa rin tayo. Hindi nyo rin po siguro maiaalisek doon sa ibang magre-react, mga middle class. Sana all. Hindi lang naman sila ang naaapektuhan palagi, yung mahihirap. Lahat po pagdating dito. May nakikita ba kayong solusyon? O paano? Or baka may napag-uusapan sa gabinete? Paano pa nga ba natin matutulungan? Hindi lamang palagi yung mahihirap or halos mahirap na, but Cheryl, yung mga middle class. Cheryl, dito sa design na to, kasama na ang lower middle class. Yung tinutukoy na SSS at saka yung near poor,
hindi na yan mahirap kaya nga nakaangat na sila sa poverty line. Nandun na sila sa middle class pero bottom middle class. So tayo, ibig sabihin, pinalawig na natin to kaya hindi nyo napansin yung design. Biglang marami nagtatanong, bakit one time lang dun sa 4-piece? Kasi nga, may natatanggap naman silang iba. Pero bakit may iba-ibang pangkat? Kasi hinanap na rin natin yung tinatawag na near poor. Ito yung nakaungos na, pero kumikita na, nagbabayad ng buwis, pero kulang lang sa ganitong mga pagkakataon at ganitong panahon. Pero syempre, tayo nakatutok pa rin tayo. Sana wag naman lumala pa yung sitwasyon sa gitnang silangan. I'm sure our President and the Uplift Committee will evaluate the performance of this design. But for now, tinarget natin yung mga pinaka-vulnerable. Malawak na ang 7.5 million households, Cheryl. So kasama na dyan yung lower middle class. So nag-roll out na po ito. Kumusta so far yung initial roll out? Well, Cheryl, una yung sa 4-piece, mabilis yun. Na-credit na, patuloy na kinikredit by Friday, tapos na tayo. Yung sa SSS, mangyayari na yan by tomorrow, Thursday and Friday, kikredit lang. And then yung manual payout natin dun sa pangkat number 2, kung saan validate natin kung totoong tao ba to, nandyan pa ba siya. Nang ongoing na yan simultaneously in all our 18 regions, to including BARM. At ko-capture na rin natin doon yung FSP nila, kung tawagin, yung GCash nila, yung e-wallet nila, para sa susunod, tuloy-tuloy na yung, hindi na manual. Pero Cheryl, may natutuklasan kami. Napakarami doon sa pangkat number 2 na walang bank. Ibig sabihin, walang e-wallet or walang ATM or walang basic deposit account. Kung sumulat na nga ako sa BSP ngayon, sa Bangko Sentral, nagpapatulong ako kasi lumalabas, may natutuklasan kami. Marami sa ating near poor at poor na hindi kasama sa 4-piece are unbanked. Ibig sabihin, walang kahit na anong bangko. So, ngayon lang ipapatulong kami na tulungan kami na magbukas ng mga basic deposit accounts sa kanila, then that's good financial management for their family. So, ibig sabihin, Cheryl, baka sabihin ng mga tao, kaya walang bangko yan dahil wala namang savings. Pero siyempre, yung disiplina pa rin na magkapagbukas ng bank account, that's a basic right of every Filipino. Yun yung nakikita naming challenge ngayon. Nandun na kami, hinihingi namin, may GCash ka ba? Wala. May Maya ka ba? Wala. Meron ka bang ATM? Wala. Puro cash basis sila. So, ngayon, we're trying to teach them na halika na, magbukas na tayo. Nandun yung mga partners namin, Land Bank, GCash, kasama namin sa site para magbukas na tayo ng bank account doon na mismo. At the same time, siguro, Sec, yung education, no? Yung hindi lang basta tinulungan natin silang magbukas ng e-wallet nila or bangko, pero yung kahalagahan na mayroon ito at ano yung pakinabang na mayroon ganitong... And yung wag sila ma-scam. At wag sila ma-scam. Kasi yung digital responsibility, kasi yan, marami sa kanila napansin namin, takot na takot sa mga e-wallet kasi takot sila ma-scam. So, ang partner namin dito, yung GCash at saka Land Bank, meron silang financial literacy at digital financial literacy na nagaganap. So pagbukas, tulad ng sinabi mo, tuturuan sila ano ba yung value nito at paano maprotektahan yung sarili mo na huwag ka naman ma-scam, huwag ka mag-click kung, di ba, yung mga uso ngayon, yung pag-click mo, akala mo DSWD, yung pala, hindi naman pala kami. Di ba? Marami dyan ngayon na mga masasamang loob. So we're also protecting them while migrating them to new platforms. Meron po mga nagsasabi, hindi po rin natin may aalis, sasabihin nila, mati na lang bigyan ng isang kabang bigas para siguradong nandyan na. Kasi yung iba, gagamitin, nabibigyan ng cash. Pero naiintindihan ko po yung punto nyo na yung purchasing power din. Mahalaga na may perang napapaikot Pero hindi rin may alis daw na meron dito, 2,000 nga, imbis na ipantulong, pinansusugal pa. Well, ako, Cheryl, marami kasi, bawat pamilya kasi iba-iba yung pangangailangan. Imagine mo, meron kaming mga nata-target ngayon na pang maintenance nila. Yes. That we really have to empower the Filipino family to decide for themselves. Masarap talagang isubo na lang sa kanila na pagkain lang. Pero may iba doon gagamitin pang bayad ng matrikula. Di ba? Pero ako, Sheryl, nananalig pa rin ako na hindi dapat natin kino-curtail yung karapatan ng bawat pamilya mag-decide para sa kanilang mga sarili kung hindi i-educate natin. Yan dyan, papasok kami sa responsibility ng mag-asawa o ng pamilya to do the budgeting, financial literacy. It's very important to empower them but to put also the proper capacity na maunawaan nila na huwag gumastos sa maling mga bagay. Financial literacy talaga, no? Isa sa pwedeng idikit
sa mga programa po ng pamahalaan? Alam mo, sa 4Ps natin, sa 4Ps natin at sa Walang Gutom program natin, basic yan, hindi nila makukuha yung kanilang mga condition, yung mga cash grant nila pag hindi sila uma-attend ng mga seminar or yung tinatawag naming family development session. Tinuturuan namin sila doon na maging responsable sa finances ng kanilang mga pamilya. Panghuli na lamang din po, Sec, ano po ang mensahe ninyo sa milyon-milyong Pilipinong umaasa nga sa programang ito at ano po ang pinakamahalagang paalala nyo para sa mga naghihintay ng ayuda? Sa tamang informasyon, tamang tulong ang inyong makukuha mula sa departamento. I-like at i-follow nyo lamang ang official Facebook account at social media accounts ng DSWD. Naglipana, nagkalat ang mali-maling informasyon online at napakaraming masasamang loob na nagpapanggap na DSWD sila. Para malaman nyo ang detalye tungkol sa uplift assistance, pati na rin para hindi kayo mabiktima ng maling informasyon, i-like at i-follow nyo ang official Facebook account ng DSWD kasi tamang tulong ang makukuha nyo sa tamang informasyon. Again, marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian.